Hello mga kababayan, reaksyonan lang po natin itong aso ng Malacanang na naman na pinagtatanggol si Lisa Marcos. Sabi din niya na wala daw katotohanan yung balita na nangyayari doon sa LA, tungkol doon sa LA. Ngayon, sabi niya may video daw na sinend sa kanya si Lisa Marcos. At sabi niya, dumating daw si Lisa Marcos 5:58 in the morning nung Monday. Oh, saan na ngayon si Madam Lisa? Bakit hindi siya nagpapakita? Yun lang naman, para matapos na yung issue na yan. Kung mapatunayan natin na fake news yung nagsasalita doon sa ibang bansa. Yun po ma'am, hindi po pwede mang kapanipaniwala yung sayo kasi may video pong pinapakita yung nasa ibang bansa ma'am. Kaya po kailangan po nating anuhin. Pakinggan po natin ang sagot ni Claire Castro tungkol sa tanong ng isang reporter na wala man silang nakitang mga video ni First Lady. O bakit daw? Nasaan ba siya ngayon? Tingnan po natin ang sagot niya, mga kababayan. Just concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Yung tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. So, wala pong katotohanan yung mga ibinibintang. Uli, mukhang ito na naman ay, ito yung masasabi nating demolition job. So, wala pong katotohanan yon. Good morning po, Yusek. Balik lang po ako dun sa yung kay FL po. At natunto na po ba ng Palas kung sino yung nagpakalat ng information doon and ano pong planong gawin ng palasyo? Nakita po namin sa reaction ni FL. Ang pinakahuling sinabi niya ay dapat hindi nga po siya yung nagiging issue. Ang dapat na pinag-uusapan po talaga ay ang Pangulo, kung ano yung mga naging proyekto ng Pangulo. Hindi po niya ito dinaramdam dahil alam naman po niya ang katotohanan. At kami po, mismo ako po, I can attest na nakasama ko po siya sa meeting. Kaya po, yung mga ganyan pong kwento, sana po magmulat ang mga tao. Yung mga taong nagpapakita po niyan, social media, na wala pong kredibilidad, kung hindi po nagagaling mismo sa mainstream at wala pong ebidensya, sana po huwag kayo agad maniwala. Pero wala na pong planong magsampa pa po ng reklamo. Hindi po ganun ang ugali ni First Lady. Tingnan mo mga kababayan. The First Lady. Ang sabi niya, demolition job lang yan sa nagpapakalat na yan. So ngayon, siya na rin na may sabi na may sinend sa kanyang video si Lisa. Tapos sabi niya, nakakasama niya sa meeting. Alin po ang nauna doon, ma'am? Tatanong lang po. Yung pag-send ng video o pag-meeting ninyo? Alin po ang nauna, ma'am? Kasi sabi niyo may kasama kayo nakakasama niyo siya sa meeting. Alin po ang nauna? Yung meeting o yung nag-send sa'yo ng video? Kasi ma'am, hindi po pwedeng puro salita mo lang ang paniniwalaan namin. Ang ano namin, ma'am, katulad ng sinasabi mo, dumating siya nung mga alas 5 ng madaling araw nung Monday. Siyempre sa airport yan, nagkalat naman ang CCTV dun sa airport. Di ba po? Dapat ipakita mo yung CCTV ng airport, ma'am. Para po malinawan na po yung mga tao. Kasi hanggat wala ko kayong pinapakitang Lisa Marcos ngayon, ang nagtatanim sa utak ng mga tao, involved siya doon sa binabanggit doon na nasa ibang bansa na vlogger na si Maharlika. Hanggat wala kayong pinapakitang video, ma'am, at hindi nyo pinapakita dyan si Lisa Marcos, hindi po mawawala sa isip ng tao yun, ma'am. Di ba po? Yun po lang sa amin, ma'am. Para maayos po yan, hindi po, wag nyo na kagad sabihin na demolition job. Ma'am,
nasa inyo ang burden ng pagpatotoo. Kasi nga po, kayo na nagsabi na dumating na nung Monday. Di ba po? Nag-send pa sa inyo ng video. Nakasama mo sa meeting. Tapos, anyet, wala namang nakikitang Lisa Marcos sa Malacanang. Kung nandyan po siya, ma'am, wala naman anong problema yan. Kung totoo yung sinasabi ninyo. Ang sa atin po, hindi po natin maalis yung duda ng tao kung hindi siya nakikita dyan sa, sa media man o kung saan man dapat siya mapakita sa Malacanang. Para hindi nyo masasabi na demolition job. Sagutin niyo po kaagad kasi di ba, ang tinatarget niyo naman po, fake news. Di ba po? Tapos yung tinanong kayo, hindi na magdidemanda. Si Lisa hindi magdidemanda, puro demanda nga ang gusto niyan. Ano bang binabanggit ng vlogger no sa Amerika na si Maharlika? Sila ang nagplano kung paano damputin si BBM, si Duterte. Di ba po, ma'am? Hindi mo ba naririnig yung mga ni Maharlika? Sinasabi niya doon sa live niya? May video pa siyang pinapakita. Anyet, ikaw sasabihin mo sa amin ngayon, hindi namin tuloy malalaman, ma'am. Nagtatanong lang po kami, ako, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang sabi mo, dumating siya nung mga alas 5 ng madaling araw nung Monday. Okay? Nag-send sa'yo ng video. Nakasama mo sa meeting. Okay? Alin ang nauna doon, ma'am? Yung nag-send sa'yo ng video o nakasama mo sa meeting? Nagtatanong lang po. Para po malinaw. Para po hindi po masasabi ng mga tao na demolition job yan. Para mapatuto yung sinasabi mo na demolition job lang yan kasi dapat ang pag-uusapan yung mga proyekto ng Pangulo. Bakit ma'am, may proyekto ba ang si Pangulong Marcos? Ano ba ang proyekto, ma'am, na pag-usapan tungkol sa mga proyekto ni BBM? Meron po ba? Wala po akong nababalitaan kung ano yung proyekto niya na ginagawa para sa bansa natin. Huwag mo kayong magko-conclude agad kung wala naman kayong ipinapakita na Lisa Marcos dyan. Ipakita niyo po yung sinasabi niyong video. Ipakita niyo po yung nag-meeting kayo. Siguro naman, yung mga cellphone niyo may mga camera. Pwede naman siguro kayo mag-video ng konti dyan. Ma'am, video tayo para hindi tayo pagdududahan ng mayroon naninira sa'yo doon na nasa Amerika ka daw. O, di ba? Ganun lang kasimple, ma'am. Ang napakasimple lang ng problema niya yan. Sagutin mo lang yung, ng ebidensya. Nung sinasabi ni Maharlika. Di ba po? Yun ang dun, ma'am. Yun ang pinaka-the best mong gawin. Hindi yung sasabihin mo lang na demolition job yan. Which is hindi naman po yan, ma'am, na paninira agad Wala naman kayo pinapakitang ebidensya na nandito po talaga si Lisa Marcos. Salita nyo lang din po. Nasaan yung video na sinasabi ninyo? Nasaan po yung meeting picture ninyo? Para po malinawan yung mga taong bayan. Kasi hanggat wala ko kayong pinapakita, di ang tuloy nilang pinaniniwalaan yung nilalabas ni Maharlika. Paano na po nang sinasabi mo na demolition job? Kung wala naman kayo pinapakitang ebidensya. And yet, paano ba pag-uusapan natin yung proyekto ni BBM? Sige nga po, ano bang proyekto ni BBM ngayon, ma'am? Nagtatanong lang po ako, ma'am, Hindi po ako kasi sa inyo na rin po galing yan. Na nag-send sa iyo ng video si Lisa. Diba po? Ang katakataka lang po kasi nito, ma'am, halos yung pangyayari doon sa Amerika at yung pangyayari dito kay Pangulong Duterte, halos magkasabay lang po. Di ba po? 8. Nangyari daw yung sa Amerika na aksidente. Tapos,
a few days, inaresto si Pangulong Duterte. Baka naman mayroong cover up dito, ma'am, na nangyayari. Hindi po kaya? Tanong lang po, ma'am, ha? Kasi, ang conclude nyo agad, salita, demolition lang yan. Ay, tatanong lang po ang mga taong bayan, ma'am, kasi gusto rin na po namin malinawan kung alin ba totoo. Kung dapat bang paniwalaan si Maharlika o hindi. Nagtatanong lang po, hindi po, ma'am. Ang sabi niyo dapat pag-usapan proyekto ni Marcos. Ano po bang proyekto ni BBM ngayon, ma'am? Yun lang po ang sa akin, ma'am. Nagtatanong lang po ako. Siguro naman po, karapatan din naman namin magtanong siguro. Kasi katulad po ng sinabi ninyo, nag-send sa inyo nang dumating si Lisa Marcos nung Monday ng alas 5, tapos nag-send sa iyo ng video, nag-attend kayo ng meeting. Nasaan po yung ebidensya nyo, ma'am? Ipakita nyo po yung video na sinasabi nyo. O baka naman sa naiya, kung nung dumating siya, sigurado naman may CCTV doon. Baka pwede kayo mag-request doon, ma'am. Ipakita nyo yung CCTV na oras na ganito ng pagdating ni First Lady. Di ba po? Huwag yung pong kaagad na sasabihin na demolition. Ma'am, ang counter, ma'am, sa kasinungalingan, katotohanan. Kung totoo yung sinasabi ninyo. Para malaman po natin kung sinong nagsasabi na totoo. Si Maharlika ba o kayo? Yun lang po, ma'am, ang pinakamagandang the best na gagawin. Di ba po? Para wala hong pagkakaiba yan, ma'am, kay Pangulong Duterte. Na kung tutuusin po, pwede pong hindi isurrender ni BBM si Pangulong Duterte sa Interpol. Kasi po, ang dami po, ma'am, na may mga warrant of arrest dun sa ICC. Si Vladimir Putin, yung presidente ng Israel, may warrant of arrest yun. Pero hindi nila sinuko yung mga presidente nila doon sa ICC. Kahit sa Interpol po, mayroon pong rules doon na pag ayaw ninyong i-surrender, wala ko talagang magagawa ang Interpol. Katulad po sa nangyayari kay Tebes. Di ba po? Interpol po ang magmanghuli doon. Ay ayaw ibigay ng Timor-Leste. May nagawa po ba kayo? Di ba, ma'am? Kung ayaw nyo po talagang ibigay si Pangulong Duterte, may asunto man yan doon, wala hong magagawa sila, ma'am. Kaya lang po, parang ang nangyari po, ma'am, sinuko nyo na po yung isang Pilipino doon sa dayuhan na pwede naman yung litisin dito. Ba't hindi nyo sinampahan ng kaso dito? Kayo na rin nagsasabi na 2017 pa yan. Di ba po? Ma'am, napakasimple lang po, ma'am, ng problema natin. Ginagawa nyo lang komplikasyon. Talaga pong napakahirap talagang tanggapin ang katotohanan. Kasi may batas po na may karapatan po si Pangulong Marcos na hindi ibigay si Pangulong Duterte sa ICC. Di ba po? Alam niyo yun, ma'am, abogado kayo. Di ba po? Alam niyo yun, ma'am. May rules po tayo dyan. Mas matalino kayo. Sabi niyo, abogada kayo. Alam niyo yan, ma'am, na may power ang presidente na pwede niyang hindi ibigay si Pangulong Duterte sa Interpol para dalhin sa ICC. Kasi po marami na pong presidente. Si Tebes, ba't hindi na pauwi nila Rimulya? Di ba po? Kasi nga ayaw ng Timor-Leste na ibigay sa inyo. Interpol din po yun, ma'am. Red notice din po yun. Di ba po? Sana po masagot na po yung mga tanong ko, ma'am. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Nagtatanong lang po sa ng Malacanang na si Claire Castro. Marami pong salamat mga kabayan. Don't forget to subscribe my YouTube channel Deo Durano and Facebook Bing Durano. Magandang umaga po.
Pilipinas.